panauhing tagapagsalita, Ginang Sofia Mendoza Santos, at tagamasid pansangay sa guidance, Ginang Maria Cristina H. Nogoy, sa ating punong guro, Ginang Rebecca M. Bulaong, sa mga guro, sa mga magulang, at higit sa lahat sa mga kapwa ko magsisipagtapos. Isang mapayapa at mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ang graduation ay hindi isang simula o isang pagtatapos. Ito ay nasa pagitan ng simula at pagtatapos at kinokonekta ang nagdaang panahon sa hinaharap. Ang araw na ito ay espesyal para sa atin. Espesyal dahil ipinagdiriwang natin ang ating pagtatapos. Pagtatapos, tama, tapos na ang ating pagtatapos sa elementarya. Tapos na ang ating mga paghihirap sa loob ng 6 na taon. Pinagdiriwang natin ang mga aralin na isulat natin, ang mga awit na inawit natin, ang mga kontribusyon natin sa bawat isa, ang mga araw at gabing napupuyat tayo dahil magawa lamang natin ang mga dapat gawin. Pinagdiriwang natin kung anong meron tayo ngayon. Pinagdiriwang natin kung anong tayo ngayon. Huwag tayong malulungkot dahil iniisip natin na ito ang pagtatapos. Lagi ninyong tatandaan, ang bawat simula ay may pagtatapos, at ang bawat pagtatapos ay may panibagong simula. Ang paaralang elementarya ng Heritage Homes ang naging tahanan natin sa loob ng 6 na taon. Dito kasama ko kayong naging masaya, lumuha, at bumuo ng mga hindi malilimutang mga alaala. Hindi ko malilimutan na minsan sa aking buhay ay naging bahagi ako nito. Salamat sa pagiging tahanan namin sa loob ng 6 na taon. Iiwanan natin ang paaralang ito, baon ang mga magagandang alaala. Kahit mahirap sabihin ang salitang paalam sa ating mga kaibigan na nagpasaya sa atin, sa mga guro na walang pagod na nagturo sa atin, hindi naman maaaring dito na lang tayo. Oo, nakarating ako dito, ngunit hindi lang dahil sa aking sarili, kundi sa mga taong nanatili sa tabi ko sa loob ng 6 na taon. Nararapat lamang na maging bahagi sila dito. Sa aking mga guro, na walang pagod, na gumagawa ng mga test, ng mga lesson plan, para lamang makapagturo sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, wala kami dito. Hindi namin kayo malilimutan, dahil kayo ang aming pangalawang magulang. Sa mga kaibigan at kaklase ko, masaya ako na nakakilala ako ng mga taong katulad ninyo. Mga taong pinagtatanggol ang bawat isa at handang makinig kahit pa ang love story ng aking nanay at tatay. Handa silang makinig kahit pang love story ng aking nanay at tatay. At masaya ako sa mga panahong magkakasama tayo, nagtatawanan, nagkukwentuhan, at kahit minsan ay may kaunting tampuhan, madalas naman ay nagdadamayan kahit anong problema pa yan. Maraming salamat din po sa aking mga magulang. Alam ko po na hindi ko madalas sabihin ito sa inyo, pero maraming salamat po dahil sa pagmamahal ninyo at pag-aaruga, lalo na sa inyong suporta. Kahit na anong bagay, kahit na sino, hindi matutumbasan ng inyong pagmamahal. Lalong-lalo na sa aking nanay, na kahit simpleng may bahay, hindi simple ang kanyang trabaho. Sabi niya nga minsan, mas gusto niyang bumalik sa call center, na 8 oras lang tapos na ang trabaho, hindi katulad sa bahay na parang Mercury Drugstore, gising 24 oras. Hindi rin naman matutumbasan ang mga sakripisyong binigay ng aking tatay. Tulad ng
isang nagkasabay-sabay kaming bumili ng sapatos sa aming anim na magkakapatid. Kahit ang kanyang pamasahe at ang pangtanghalian niya sa kanyang opisina ay sinakripisyo niya. Ang sabi ni nanay, "Kumusta na naman tayo sa pamasahe mo?" Ang sagot naman ni tatay, "Kung ang ipon nga, hindi nawawala ng pag-asang maghanap ng pagkain, tayo pa kayang mga anak niya? Hindi nga kami pinabayaan ng Diyos." Nanay, tatay, I'm proud to be your daughter. And nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi kayo yung binigay niya para gumabay sa akin. At sa aking punong guro, na isa rin sa humubog sa akin, maraming salamat po sa inyo. The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. Sabi nga ni Aristotle. Ang ugat ng karunungan ay mapait, ngunit ang bunga ay napakatamis. Lalo na ngayong naipasa na sa batas ang K-12. Ibig sabihin nito, madadagdagan pa ng 2 taon ang ating pag-aaral bago tayo makatapak sa kolehiyo. Kung sa unang tingin, ito ay mahirap para sa atin, pareho sa mga magulang at sa mga mag-aaral. Dahil mahirap nga namang magsaliksik ng mga takdang aralin, maghanap ng panggastos para sa mga school projects. Ngunit kung susuriin natin mabuti, hinahanda lamang tayo ng K-12 para sa ating high school at para sa ating kolehiyo, para hindi tayo paiba-iba ng kurso. At para na rin matulungan natin ang ating mga magulang sa panggastos sa pangangailangan natin sa tahanan. Huwag tayong matakot mag-aral. Ika nga ni Edward Everett, "Education is a better safeguard of liberty than a standing army." Ang edukasyon ay mas mabisang tagapangalaga ng kalayaan kaysa sa mga nakatayong hukbo. Maaaring mautakan ng taong edukado ang mga nakatayong hukbo upang sila ay mapatumba. Tama, ang taong edukado, kaya niyang gawin lahat, kaya niyang patumbahin lahat. Isang maligayang pagtatapos po sa ating lahat, hanggang sa muli pang yugto ng ating buhay. Maraming salamat, Libe. Sana